Panginoon ng sandaan, ang buhay at ang katotohanan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ikaw, Panginoon, ang sandaan ng buhay at ang katotohanan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda." Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibating katabi, magandang gabi. Magandang gabi rin sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Sa buhay, may mga kabalintunaang ginagawa ang tao na nagpapagulo. Sabihin nyo nga po, kabalintunaan. Ang lalim, ano? Ano yun? Gusto nyo translate ko sa English? Sa English, contradictions. O, naintindihan nyo na ba? Wow, Inglesera ang mga taga-Kamba. Ha? Gusto nyo English mas na tayo? Oh? Medyo parang mas madaling intindihin, kontra. Oh? Mula sa salitang kontra. Oh? Contradictions. Sa buhay, may mga kabalintunaan tayong ginagawa na nagpapagulo. O may mga kontra tayong ginagawa na nagpapagulo. At ito, ang narinig natin mula sa ating mga pagbasa sa araw na ito. Simulan natin sa unang pagbasa. Narinig natin ang kwento ng magkapatid. Sina? Cain at Abel. Sino sila? Sino mga magulang nila? Yan, sina Eva at Adan. Ayon sa kwento, si Cain ay isang magsasaka. Samantala si Abel ay isang pastol. Alam niyo ang pastol? Yan, no? Alam natin, no? Hindi ko na Englishin, no? Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog sa Panginoon. Ano nga trabaho ni Cain? Tingnan mo, nalimutan nyo na. Ano? Magsasaka. Kaya naman, anong hinandog ni Cain? Yan. Yung mga kanyang mga harvest, mga ani, no? Mga ani, no? Kasi siya ay isang magsasaka, no? Kinuha naman ni Abel, ano nga trabaho ni Abel? Kinuha ni Abel ang panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog sa Panginoon.
Inihandog ang pinakamainam na bahagi, no? Ang lalim ng mga salita, no? Pinakamainam, no? Yung the best binigay niya sa Panginoon. Kaya naman, nasiyahan ang Panginoon sa handog ni Abel. Ngunit, hindi kinalugdan ng Diyos ang ibinigay ni Cain. Kaya, ano sa tingin nyo ang naramdaman ni Cain? Nagtanim ng galit si Cain kay Abel. Pwedeng nagselos, pwedeng nainggit, no? Bakit? Kasi bakit ganun? Dalawa kaming naghandog. Kaninong mas gusto? Kay Abel. Ba't ganun? Kaya isang araw, pinagplanuhang patayin ni Cain si Abel. Inaya niya itong maglakad-lakad at ginamit ang pagkakataon para gawin ang kanyang planong pagpatay. Anong nangyari? Napatay si Abel. Hindi ba kabalintunaan ito? Contradiction ito? Tinatawag mong kapatid, ngunit tinuturing mong kaaway. Hello, sa mga magkakapatid. Hindi ba ang magkakapatid dapat nagmamahalan? Hindi nag-aaway? Hello, sa mga magkakapatid. Ang magkakapamilya, di ba dapat nagsusuportahan, hindi nag-iinggitan? Kamusta po ang inyong mga pamilya? Hindi ba dapat ang kadugo, hindi pinagseselosan? Tinawag mo pang kapatid, pero hindi mo naman tinrato ng mabuti. O di ba? Kabalintunaan, contradiction. Sabi mo, kapamilya mo, pero bakit kaaway mo? Sabi mo, magulang mo, pero bakit sinusuway mo? Ganito rin po ang nangyari sa ating ebanghelyo. Isa ring kabalintunaan ang pinakita ng mga Pariseyo. May mga Pariseyo daw na lumapit kay Jesus at nakipagtalo. At humingi sila ng tanda mula sa langit. Tingnan nyo, no? Nakikipagtalo pero humihingi ng pabor. Malinaw ba yon? Parang inaaway mong isang tao pero humihingi ka sa kanya. Tama ba yon? Paano kapag bibigyan kung nakikipagtalo ka doon sa tao? Kinokontra mo. Di ba? Pero ang unang kontra, ikaw. Kontra sa ginagawa mo. Inaaway mo pero hinihingan mo. Hindi ba kabalintunaan ito? Hindi ito malayo sa mga ginagawa natin sa buhay. Hindi ito malayo sa mga nagagawa natin araw-araw. Parang pagdadasal, di ba? Nagdadasal tayo, may iba humihingi pa ng tanda sa Diyos. No, Lord, bigyan mo nga ako ng sign kung hihiwalayan ko na tong asawa ko. Bigyan mo nga ako ng sign, Lord, kung para sa akin ito. O, di ba? Yung mga humihingi ng tanda dyan, ano ba talaga? Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Pero bakit ka sigurista? Tinawag mo pang Diyos, pero mas naniniwala ka naman sa sign na hinihingi mo. Tingnan mo na, di ba? Kaya huwag kang hingi ng sign, dahil yan ay tanda ng kawalan ng pananampalataya. Kung ibigay sa iyo ng Diyos, salamat. Kung hindi bigay sa iyo ng Diyos, salamat pa din. Bakit? Ibig sabihin, hindi sa iyo. Magtiwala ka sa Diyos. Madalas ganyan tayo eh. Tinawag pa nating Panginoon, tinawag pa nating Diyos, pero sinong nasunod? Tayo ba o Diyos? Tayo. Gusto mo ikaw ang masunod, ibigay sa iyo. As ang gusto mo, sinong sumusunod? Ang Diyos. O parang isang magulang, di ba ganyan din ang magulang? Tinawag mo pang nanay, pero hindi mo naman ginagalang.
Sino ba ang nasusunod? Ang anak o ang magulang? Sino? O di ba nalilito na kayo ngayon, di ba? Sino? O, tingnan mo ang anak. No? Pag hindi na pagbigyan, anong gagawin? Magdadabog. Kaya anong gagawin ng nanay? Susundin na lang ang anak. So sino na ang magulang? Yung anak. O, sino yung anak? Yung magulang. Di ba ang gulo? Ganyan nangyayari. Baliktad din, di ba? Kontra. O parang ganun din, yung magulang, dapat siya yung nag-aalaga ng anak. Hello. Pero nung gagawin, ipapaalaga ang anak sa anak. Alagaan mo yung kapatid mo. O, tapos makita mo yung nanay nandun sa kanto, nakikipagchismisan. O, ngayon, sino na magulang? Yung anak. Kawawa. Di ba? Tingnan mo mga kabalinto na ang ginagawa natin. Parang yung nakilala ko kamakailan, isang matandang babae na taga-US, no? Hello po, Nanay Merly, no? Yan, lagi yan nanonood, taga-US to ha. Alam mo, to si Nanay Merly, may sakit. Walang taong gustong nai-stress. Tama ba? Gusto nyo ba nai-stress kayo? Ayaw. Pero ito si Nanay Merly, araw-araw nanonood ng balita tungkol sa Senado at iba't ibang hearing ng gobyerno. Biruin mo yon, no? Pinanunood niya. O ano sa tingin mo mangyayari pagtapos? O, di ba, stress ka? O, hello, Nanay Merly, tigilan na ang panonood ng balita. Manood na lang ng misa. No? Tumutok na lang sa misa. No? Sabi niya, Father, talaga na homily pa ako. No? Di ba ganon? Tingnan mo mga kabalinto na ang ginagawa natin. Ayaw mong ma-stress, pero nanonood ka ng nakaka-stress. Parang ayaw mong magkasakit, pero ayaw mong tigilan ang sanhi ng iyong sakit. Gusto mo humaba buhay, ayaw mo naman tumigil sa bisyo. Gusto mo yumaman, ayaw mo naman magtrabaho. Ano ba talaga? Hindi ba kabalintunaan ang mga to? Ang gulo natin, di ba? Gusto natin mapunta sa langit, ayaw magpakabait. Ayaw mapunta sa impyerno, ayaw naman tumigil sa kasalanan. Ano ba talaga? Kabalintunaan. Kaya ang gulo ng buhay kasi kabalintunaan ang ginagawa. Mga kapatid, ang kabalintunaang gawain ay nagpapagulo sa buhay natin. Kadalasan, ito ay nagsisimula sa atin at ang makakaayos ay tayo din. Ayaw mong maging magulong buhay? Huwag kang gumawa ng kabalintunaan. Amen? Amen.